Kainis. Bakit kasi kailangan nating maranasan ang mga to? Mali. Bakit pa kasi ako naging babae? Ang sakit. Ano ka ba? Ano naman ngayon kung babae ka? Marami naman tayong nagagawa na hindi rin tayong gawin ng mga lalaki. Yun na nga eh. Yung mga bagay hindi kaya gawin ng mga lalaki, tayong gumagawa. Kaya kung sana ang ibang lalaki dyan, makaramdam naman sana. Sobrang hirap siguro sa'yong tanggapin na babae ka. Sumpang pagiging babae ko. Sino ba naman gustong magreglat? Higit sa lahat, ang mga anak. Nakakatakot kayo mga anak. Sa kasi mga babae parang lalaki. Tapak mo rin Tama na yan. Andyan na si sir. Paano naman kasi ang ingay-ingay niya? Kala mo kung sinong boss? Hindi mo naman siya kailangan hampasin ng bag. Buti na lang pumunta si Jeremy at pinigilan siya. Hindi ko yun kasalanan. Sana, kasing tapang mo rin ako. Tingin ko, hindi yun magandang ideya. Bitawan mo ako. Ayoko nga. Ayaw mo You're being too short-tempered, Miss Agnes. Sorry, ma'am. Hindi magandang galit ang palaging pinapairal, Miss Agnes. You're being too emotional. Hindi lahat ng bagay nasusolusyonan ng force. I have no choice but to punish you para mag-reflect ka sa mga actions mo. Now, you may proceed.
Bakit nga ba ako nahihiya? Ay! Ha? Sulat? Gusto pa ba ito ngayon? Mukhang matagal na to. Charlie? Mary? Mary, pakitignan nga muna yung pinapakulo kong tubig. Opo, tay. Pakilagay na rin sa thermos. Opo. Ano ba ito? Ako na po, tay. Sige na. Pasensya na, nak. Nilakad naman kasi si Aling Sita eh. Kaya kailangan kong pumunta doon. Lalo na't wala pa si Mang Kanor. Baka magalit yun pag di ako pumunta. Sige po, tay. Okay lang po. Mary. Mary, pasensya na.
mong libro. Maraming salamat, Cynthia. Mary! Mary, magpapanda nga pala ako sa bahay. Baka gusto kong sumama, birthday ko kasi. Ako, sama ako. Ah, ganun ba? Pasensya na, Joey. Hindi ako makakasama sa handa mo mamaya. May gagawin pa kasi ako eh. Ay, ganun. Sayang naman. O siya, sige. Alis na ako at baka maaga na lang uuwi sa Alinsita. Sige. Salamat ulit. Sige na, Joey. Pasensya na po, Mang Simon. Hindi ko po talaga kayang tantihan ang anak ko. Aling Sita, napakalaki na po ang tulong niyo sa amin. Saka, hindi niyo na po kailangang humingi ng tawad. Ang pinag-aalala ko lang naman ay ang anak kong si Mary. Babae si Mary at isa ito sa mga responsibilidad na kailangan niyang harapin. Batang-bata pa ho si Mary. Marami siyang pangarap na gusto niyang matupad. Isa pa, mabait at matalino ang anak kong iyon. Tama ka nga, napakasipag at tiyaga ng anak mong yun. Gusto kong suportahan siya sa mga pangarap niya kaso hindi ko alam kung paano. Hindi ko nga alam kung paano sabihin sa kanya na kinakailangan niya munang tumigil sa kanyang pag-aaral. Sa tingin ko, nakakabuti na rin to sa kanya. Matututo siya sa mga gawaing bahay. Balang araw, magiging magaling siyang asawa. Maganda at matalino si Mary. Siguradong paglaki niya, mga lalaki ang lalapit sa kanya. Sa panahon ngayon, ang pag-aaral sa mga bata ay parang libangan lang. Balang araw, ikakasal si Mary sa mayaman na lalaki na mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Mary, anak. Oh, Mary. Mukhang pagod ka. Marami ba kayong ginawa sa paralan? Tay, gusto ko pong tumigil sa pag-aaral. Anak, Balitaan ko po na dilipat na daw si Aling Sita. Siya na lang po ang tumutulong sa atin ng libre. Hindi naman po natin kaya magbayad para may mag-alaga kay ate at magtrabaho dito sa bahay. Ayaw ko na rin pong pagurin kayo ng husto sa pagtatrabaho para sa pagkain natin at para na rin po sa pag-aaral ko. Kaya ko pa naman eh. Patawad na. Naiintindihan ko naman po tayo ang sitwasyon natin. Sige po tayo, pasok po ko sa loob. Teka lang, ha? Mary, ito na yung pinakuha mong libro. Huli na talaga to. Halos 1 taon ka nang hindi pumapasok. Unti-unti na bumubuti ang kalagayan ni ate.
O sige, alis na po. May pasok pa. Maraming salamat ulit. Sulat po para sa inyo. Salamat. Ate, okay ka lang? Okay lang ako, Mary. Mary, pwede bang basahin mo ako ng libro? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lay down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mary, balang araw gusto kong sumaya ka at matupad mo lahat ng mga pangarap mo. Nagpapaaral po ba kayo, ate? Kailangan bang araw-araw gawin ko iyon? Tayong mga babae, marami tayong gustong gawin.
Pero ang hadlang sa mga ito ay kasing rami ng ibon sa langit at isda sa dagat. Ate, tingin ko masyadong marami ang isda sa dagat. Gaano sila karami? Anong itsura nila? Gaano sila kalaki? Balang araw, makikita ko rin ang dagat. Mary, lakasan mo lang ang iyong loob. Gaano naman kalakas ang mga lalaki, may mga bagay rin silang hindi kayang gawin. At bilang isang babae, kailangan nating maging malakas para gawin natin ang ating tungkulin bilang isang babae. Ang lakas natin ay galing rito, sa ating puso. Buksan mo ang iyong puso sa pagmamahal. Huwag kang matakot masaktan. Dahil ang sakit, tutulungan ka niyang maging malakas pagdating ng araw. Buksan mo ang iyong puso sa pagmamahal. Huwag kang matakot masaktan. Dahil ang sakit, tutulungan ka niyang maging malakas pagdating ng araw. Binibining Mary, maligayang pagbati. Ako nga pala si Charlie. Marahil ay nagtataka ka dahil hindi mo ako kilala. Huwag ka sanang magalit, ngunit hindi ako masamang tao at wala akong masamang intensyon. Nakita kita ilang buwan nang nakalipas. Pasensya na kung hindi ko nakikilala ang aking sarili ng formal. Dahil nagmula pa ako sa malayo. Maaring isa akong estranghero, pero mula nang masilayan ko ang patak ng mga luha mo, ay hindi na iyon natanggal sa aking isipan. Na tila may nagtutulak sa aking kilalanin ka. Binibining Mary, ngayong araw ay kaarawan ko. 3 taon na lang ay magiging ganap na akong binata. Tinatanong ako ng aking mga kapatid kung ano ang nais ko ngayong kaarawan ko. Inisip ko iyon ng mabuti at napagtanto ko na sana may matanggap akong subalit. Charlie, patawad at ngayon lang ako naglakas ng loob na sumalinag. Inisip ko na baka isa lang ito sa mga lokohan ng mga kabataan ngayon. Ako nga pala si Mary. Masaya ako makilala ka. Wala sa mga pamilya at kaibigan ko ang nakakaalam o nakakakita sa akin sa pag-ibig. Kaya sana, sikreto lang natin. Maligayang kaarawan, saka salamat, Mary. Salamat. Binibining Mary, ngayong araw ay pinag-aralan namin ang iba't ibang planeta. Gusto ko ring malaman ang tungkol sa iba't ibang planeta. Gusto ko ring pag-aaralan kung paano ko matutulungan ang ate sa pagpapagaling niya. May malubhang sakit ang ate ko, kaya tumigil na ako sa pag-aaral. Binibining Mary, ngayong araw, nakasakay ako sa aking bisikleta. Hinabol ako ng aso habang nasa daan. Ayon sa mga pinag-aralan ko, mas mabilis tumakbo ang aso kaysa sa tao. Inisip ko na mas mabilis ang tao pag nakasakay sa bisikleta. Nalampasan ko ang mga aso, kaso nabungo ako. Sana hindi ka lubhang nasaktan mula sa pagkakabangga mo. Pinag-aaralan niyo rin ba ang iba't ibang uri ng hayop at isda? Balang araw, gusto ko rin makita ang dagat. Pag malaya na ako, pag pwede ko nang pasyalin ang dagat. Gusto kong samahan mo ako. Gusto rin kitang makita at makilala, Charlie. Charlie,
May pangarap ka ba? Kailan daw babalik si Joanne? Mukhang ilang araw na siyang wala. Binisita niya ang lola niya sa probinsya. May sakit raw. Nag-aalala na rin ako. Sana ayos lang lola niya. Nakontak mo na ba siya? Oo, yung isang araw. Kaso kahapon at hanggang ngayon, hindi ko siya matawagan. Aling Nina, hello po. Agnes, napatawag ka. Kumustahin ko lang po si Lola Sally. Sana ayos lang po siya. Si Mama, ayos lang naman siya. Ang lakas-lakas nga makazumba eh. Agnes, iha, musta na? Oh, Lola Sally. Ayos lang naman po. Andun na po pala kayo? Nakakapagod sa probinsya. Kasama niyo po ba si Joanne? Ano, hindi kita marinig. Si Joanne? Kumusta na pala siya dyan? Pasensya po. Tawag na po ako. Sige, iha. Sige, tatawagan ko na po ulit kayo mamaya. Fernan? Hindi ko talaga siya makontak. Ako nga rin eh. Kahapon ko pa siya tinatawagan kaso hindi ko pa rin makontak. Nag-alala na ako sobra. Mukha yatang kailangan natin siyang hanapin. Tingin mo, saan kaya natin siya mahahanap? Joanne? Joanne! Joanne! Si Joanne, wala siya dito. Kailangan ko siyang makausap. Joanne? Joanne! Joanne! Sabing wala siya dito eh. Hoy! Joanne! Hoy! Tumigil ka! Joanne! Ang kulit! Joanne! Joanne!
Agnes! Agnes! Ayan na, nakikita ko na! Agnes! Ano nang nangyari kay Mary? Hindi ko rin alam. Sa tingin mo, nakalaya na kaya siya? Joanne, patawarin mo ako. Ang sabi mo noon sa akin, sana kasing tapang mo ako. Kaso hindi ako matapang. Isa akong duwag. Hindi kita kayang tanungin kung kumusta ka na. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling may problema ka. Dahil hindi ako kasing tapang mo. Lagi ako nakikipag-away at galit dahil gusto kong itago ang takot at insecurities ko. Ni hindi ko kayang harapin ang totoong ako. Sa akong mapagpanggap. Takot rin ako. Takot na takot. Kung paano ko ba haharapin ang responsibilidad at kung paano ko ba sasabihin sa mga magulang ko. Kaya ako nagawa yun. Pero naisip ko na may taong walang kamuwang-muwang sa loob ng katawan ko. Bilang isang babae, kailangan natin mas maging matatag at malakas upang magawa natin ang tungkulin natin bilang isang babae. Ang ating lakas ay nasa ating puso. Magiging kagaya na rin ako ni Mary. Pero sa sitwasyon niya, hindi niya yun ginusto. Ano sa tingin mo? Nakalaya na kaya si Mary? Hindi ako sigurado, pero gaya ni Mary, magkakaroon na rin ng responsibilidad si Joanne. Sigurado ako na lahat ng pagsubok na darating sa kanila ay kaya nila itong harapin dahil malalakas at matatapang sila.
Habang ako, pilit ko pa rin iniintindi ang lahat. Si Mary, hindi niya nagagawa at nasasabi ang mga gusto niyang gawin at sabihin. Si Charlie lang ang nakakaalam sa mga gusto, nararamdaman at iniisip ni Mary. Buti na lang sinulatan siya ni Charlie. Paano kaya kung hindi nagkasakit ang ate niya? Paano kaya kung hindi niya kailangang akuin ang mga responsibilidad? Paano kaya kung nabuhay siya bilang isang normal na dalaga? Kausapin mo rin ako minsan. Alam kong si Joanne lang ang nakakatiis sa'yo. Marami pa akong gustong malaman. Hindi ko hayaang sa ganito lang matatapos ang kwento ni na Charlie at Mary. Hahanapin ko si Mary. Kahit pasuungin ko ang buong mundo. Gusto kong malaman kung nakita niya na ba ang dagat. Tingin ko masyadong malawak ang mundo. Hindi na yun mahalaga. Ha? Saling Mary? Maswerte kayo, napabisita siya. Mukhang hindi mo na yata kailangan suungin pa ang buong mundo. Mukha nga. Tao po. Tao po. Ano po yun? Mary? Ano yon? Yan ang huling sulat na tanggap ko kay Charlie. Ang dagat. Mary! Mary, ang ate mo! Mary! Ate! Mary! Ate! Laro na. Ate, pasok mo sinilas niyo. Daming nagbago ah. Ate, ano po ang itsura ng syudad? Napakaraming sasakyan at mga magagandang bagay. Ngunit, medyo maingay roon.
Hindi po ako makapaniwala na nandito na kayo. Hindi ko kasi kayo nakikita mula na nagsimula ang sakit ni ate. Si Lara, kumusta na siya? Hindi ko masasabing maayos. Pero mas mabuti siya kaysa nung dati. Kung ganon, asan siya? Andun siya sa loob. Si ate? Andun siya. May bilang tulog. Wala pang masyadong tao ngayon. Pumunta sila sa bayan para sa fiesta. Walang magbabantay sa ate. Kaya hindi na po ako nakipunta. Ate. Inihanda ko na pala ang higaan natin. Doon pa rin tayo sa dati nating kwarto. Mary, di mo na kailangan magkabala. Napadaan lang naman ako. May lakad kami ni Philip. Kaya naisip kong dumaan. Ngunit kailangan ko na yata umalis. Buksan mo ang mga pasalubong ko sa'yo, ha? Ate, tinatakbuhan mo ba kami? Nung lumala ang sakit ni ate, bigla kayo nagpakasal. Ano bang sinasabi mo? Ganyan na rin po ang itsura niyo noon. Umalis kayo dito sa bahay. Anong magagawa ko? Wala si Mama. Panganay ako. Bata pa ako noon. Hindi ko kayang manatili rito. At iwan ang mga pangarap ko. May pangarap rin ako, Mary. Ako po. Gusto ko pong makita ang dagat. Gusto kong liputin ang buong mundo. Gusto kong magsuot na napakagandang damit. Pumunta sa fiesta at birthday ng mga kaibigan ko. Gusto ko pong maging isang ordinaryong dalaga. Hindi ako kasing tapang mo, Mary. Kaya po ba ayos lang iwan niyo sa akin lahat ng responsibilidad?
Sobrang laki ng pagsisisi ko noon. Inisip ko na kung sana andun lang ako. Kung sana hindi ako tumakbo. Mahal kong Mary, nababasa mo ang sulat ko, ibig sabihin ay wala na ako. Sa pagkakataong ito ay nais ko na magpasalamat dahil nagkaroon ako ng kapatid na gaya mo. Mapagmahal, mabait, maunawain, at higit sa lahat ay matapang. Mary, patawad dahil nawala ako sa iyong piling. Mahal kong Mary, salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin, kahit nakapalit ay ang iyong kalayaan bilang isang kabataan. Patawad kung dahil sa akin ay hindi mo naranasan ang maging malaya na gawin ang iyong gusto sa buhay. Patawad sa lahat-lahat. Pagkabasa ko sa mga sulat ni Ate Lara, ay tinulungan ako nitong maghilom. Tingin ko po, kung ako ang nasa sitwasyon ninyo, hindi ko po yun kakayanin. Saan po ba kayo kumukuha ng lakas? Gaya ng sabi nila, babae tayo, lakas ang lalapit sa atin. Nakita niyo na po ba ang dagat? Si Charlie ang una nagpasyal sa akin sa dagat. Kaya napakalaki ang utang na loob ko kay Charlie. Nakilala niyo na pa ba siya? Ang ibig kong sabihin, sa personal. Hinanap ko siya, pero hindi ko siya nahanap kahit kailan. Dahil hindi totoong Charlie ang kanyang pangalan. Kaya hanggang ngayon, hindi ako sigurado kung lokohan ba ito ng mga bata. Pero ganun pa man, tinulungan ako nitong maghilom. Gusto ko rin pong maging malakas at maging matapang kagaya ninyo. Ma'am Mary, pinapangako ko po sa inyo. Hahanapin ko po si Charlie. Tutuparin ko po ang isa sa pinakahinihiling niyo. Tingin ko imposible ko nang mahanap si Charlie. Wala siya sa lating listahan sa barangay at sa paaralan. Kahit ang simpleng bagay hindi ko pa magawa. Hindi naman ibig sabihin na pag hindi mo nahanap si Charlie, hindi ka na maaasahan. Maraming bagay rin ang hindi magagawa ng malakas na babae. Jeremy, tara na! Si
Sige, mauuna na ako. Sige. Gusto ko ring makita ang dagat. Pag malaya na ako, pag pwede ko nang pasyalin ang dagat. Gusto kong samahan mo ako. Gusto rin kitang makita at makilala, Charlie. Charlie, may pangarap ka ba? Kailangan ka nang pumunta kina Aling Mary. Marami pa akong kailangang malaman at matutunan. Marami pa akong hindi naiintindihan. Ano ba ang totoong tapang? Paano harapin ang maraming pagsubok na balang araw ay haharapin ko? Balang araw, matututunan ko rin ang mga yon. Pero sa ngayon, pagsisikapan kong maging masaya at mabuhay bilang malaya at nangangarap na dalaga para kay Joan at para kay Mary. Sa aking puso'y nag-iisa, mayroong himig na kumakatok sa pinto ng aking alaala. Di na dapat tumitig. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang ganda mo pa rin. Patawad, hindi ko na mapagpaalam. Ang alaala mo'y pinabago. Sa panaginip ko ay naroon ka. At kahit pa ang mundo ay mag-iba,
mababago. Walang iba, walang iba, wala nang hahanapin pa. Pag-ibig ko'y sa'yo, sa'yo hanggang sa siguro nga'y nararapat lang ika'y limutin na. Pag-ibig ko'y isang hangin na di mo madarama. Di na dapat tumitig pa sa'yo mga mata, pagkat ikaw pa rin ang nakikita. Tanging pag-asa mo'y biglang naglaho, ngunit pag-ibig ko'y di nawala. At kahit pa ang mundo ay mag-iba, ako'y laging nandito, di man ako para sa'yo, puso'y di magbabago. Walang iba, walang iba, wala nang hahanapin pa. Pag-ibig ko'y sa'yo, sa'yo hanggang sa huli. Kung pinagtagpo tayong dalawa'y para sa isa't isa, at nasabi ko ang lahat noon, ay may mababago ba sa aking bawat paghinga? Dalangin mapapiling ka, at kung ito na ang huli, nais kong malaman mo na. Tingin ko, hindi ko masasabing happy ending sa romance nila. Pero hindi na rin masama. Ang sabi nga niya, kahit ilang pang lalaki ang dumaan sa buhay ng isang babae, merong isang lalaking hindi niya malilimutan. Kahit pa hindi sila nagkatuluyan. Mula ngayon, sisikapin ko na maging mas matatag. Jenna. Salamat. Mahal kita, mahal kita.